Amihan Stories presents The Pilot and the Flight Attendant, written by Ji-Zoo Wayne, revised and rearranged by Amihan. Paglapag ng eroplano sa Naiya Airport na pinangungunahan ng pilotong si Captain Pilot Franklin Lopez, ay kanya-kanyang pulas ang mga passengers mula roon upang upuntahan na agad ang kanilang mga sundo sa arriving area. Time check, it was 11:52. Despite of his busy schedule at pagod, ay kailangan pa rin puntahan ni Franklin ng kanyang nobya. Anniversary ng kanilang relasyon at 3 taon na rin yun. "I will be home in just a few minutes." Ang maikling mensahe niya sa nobya na itinipa sa cellphone. Huli siyang bumaba ng eroplano dahil may mga inayos at chinek pa siyang mga bagay-bagay sa loob. Sa bulwagan ng airport ay nakita niya ang kasamahang flight attendant na tila napapalibutan ng mga tao. May mga kamera sa iilang sulok. At may kung anong agenda ang mga taong nakapalibot dito. "Ano kayang meron?" Kunot noong tanong niya sa hangin. Napatigil saglit si Franklin para makiusyoso. Naabutan niyang biglang may pumagit ng isang lalaking gwapo at matangkad. Sa porma at kutis ay halatang mayaman to. May bitbit ang lalaki na isang pumpo ng bulaklak at ngiting-ngiti na lumalapit sa dalagang si stewardess Samantha Montalban. Napatutob naman si Samantha sa bibig. Nakita rin ni Franklin na lumuhod ang lalaki sa harapan ng dalaga. Marriage proposal pala to. Samit ni Franklin sa sarili. Tatalikod na sana siya nang makita ang kakaibang tuwa na nakarehistro sa mukha ni Samantha. Naisip niyang ganoon din kaya kasaya ang nobya niya kapag nagpropose na siya dito ng kasal. Biglang nagring ang kanyang cellphone kaya napukaw ulit ng kanyang atensyon. Ang kanyang nobya ito kaya mabilis niyang sinagot. "Babe, pauwi na ako." Bungad niya sa tawag nito. "Pauwi ka na pala." Tila nayayamot na sambit ng kanyang nobya. Biglang napakunot ang noo ni Franklin. "Babe, may kasama ka ba dyan sa kondo?" "Wala naman, mag-isa lang ako dito." Matamang itinuon ni Franklin ang pandinig sa hawak na cellphone. May narinig talaga siyang boses ng lalaki na bumulong. Ngunit pinatay na yun ng kanyang nobyang si Arlene. Tinapunan muna niya ng tingin ang nooy naluluhan na sa sobrang tuwa na si Samantha. Pagkatapos ay diretso na siyang umalis. Dumaan muna siya sa isang flower shop para bilhan ng bulaklak ang nobya. Pagdating sa pintuan ng condominium unit ng nobya, ay ramdam ni Franklin ang bigat ng kanyang kalooban. Hindi niya alam subalit sa loob ng 3 taon na relasyon nila ni Arlene ay ramdam niyang may nag-iba. Kung dati ay napaka-sweet nito sa kanya, nitong huli ay bigla na lang itong naging cold. Ang dating sweetness nito ay nawala. Halos wala na nga siyang matanggap ng sweet message mula rito. Dati, ito pa ang unang bumabati tuwing anniversary nila. Ngayon ay tila nakalimot na ito at hindi man lang naalala na 3 taon na sila ngayong gabi. "I'm home, babe." Sigaw niya matapos buksan ang pintuan ng kwarto. Ngunit naabutan niya ang nobya na tulog mantika. Hinagka niya ito sa noo pababa sa bibig. Ngunit nang makaramdam ito ay tinalikuran lang siya nito at bumalik sa pagtulog. Amoy hard drinks pa ito. Nagtaka man ay binaliwala na lang yun ni Franklin. "Happy 3rd year anniversary, babe." Nakangiting bulong niya rito. "Matulog ka na, babe. Pagod ako." Imbes ay sagot ng babae. Maging ang boses nito ay halatang lasing. Napaupo na lamang siya sa kama habang tinitingnan ng nobya. "Bakit ang layo na natin sa dati, babe?" Tanong niya, ngunit hindi man lang nito narinig. Biglang napabaling ang kanyang mga mata sa bote ng unfalso light na nasa ilalim ng maliit na mesa sa gilid ng kama. May natira dito, ngunit kaunti na lang. Biglang bumundol ang kakaibang kaba sa dibdib ng binatang piloto. Lalo na at 2 kopita ang naroon. "Arlene," sambit niya, ngunit wala. Tulog mantika pa rin talaga to. Napailing na lamang siya at nagdesisyong pumasok ng banyo. Alam ni Franklin na may nagaganap na kakaiba sa nobya niya at kailangan niya yung alamin. Habang si Samantha naman ay walang pagsidla ng sayang nadarama ng mga sandaling yun. Hindi siya makapaniwala sa sorpresa ng nobyo. 6 na buwan pa lang sila at hindi pa nga niya nakikilala ang mga magulang nito na nakabase sa Italy. Ngunit nag-propose na agad ito at engaged na sila sa isang iglap lang. Pero hindi na mahalaga kung bago pa lang sila. What's important is nagmamahalan sila ng nobyo niya. 3 buwan na lang at ikakasal na sila. Yun ang gusto ng nobyo niyang si Ryan. Sobrang bilis niyon at hindi niya inaasahan. In love siya sa nobyo, kaya kahit kailan naman ay handa siya magpakasal rito.
Kinabukasan ay napakaraming bumati sa kanya ng mga kasamahan sa trabaho. Napakaswerte mo talaga, Sam, sabi ng isa sa mga katrabaho niya. Sana all may bilyonaryong fiancé. Segunda naman ng isa. Kahit mahiga ka na lang sa salapi niyan, girl. Thank you, tipid niyang sagot. Napailing siya na tila ba hindi makapaniwala habang nakatingin sa mga kasamahan niya. Kaagad niya ring ipinaalam sa mga magulang at kapatid na nasa probinsya ang tungkol sa engagement niya. Binati din siya ng mga ito at masaya ang mga ito para sa kanya. Pero hindi rin niya masisisi ang mga magulang na magkaroon ng agam-agam. Basta wag kang lolokohin, anak. At kaya kang ipaglaban o ipagtanggol kahit kanino ng nobyo mo. Magiging masaya na kami para sa'yo. Sabi ng nanay niya sa kabilang linya noong tinawagan niya ang mga ito. Naging madamdamin ng inang si Aling Mersing habang sinasabi ang mga katagang yun. Maging ang kanyang ama ay sobrang saya para sa kanya. Napangiti siya habang nagpapasalamat sa ina. Matapos ang kanilang mahabang pag-uusap ay pinatay na niya ang telepono. Lumipas ang ilang buwang inspirado sa pagtatrabaho ang dalaga. Simula noong araw ng kanyang engagement ay naging magana ang kanyang pagtatrabaho. Hatid sundo siya ng nobyo minsan kapag hindi ito busy. Naiintindihan na rin niya na kung minsan ay isang linggo silang hindi nakikita. CEO ito ng kumpanya, kaya hindi rin madali ang responsibilidad na hawak ng nobyo. Siya naman ay palaging wala sa Pilipinas dahil sa napili niyang karera. Habang nakahiga ay biglang tumawag kay Samantha si Ryan. Kadarating pa lang niya sa apartment na inuupahan. Isang buwan na silang engaged sa isa't isa. Ngunit parang kahapon lamang yon para kay Samantha. Han, good evening. Masayang bungad ni Samantha sa nobyo sa kabilang linya. Han, pumunta ka rito ngayon sa bahay. Nandito na si Mama at Dad. Ha? Ba't biglaan yata? Oo nga eh. Pero minadali daw nila ang trabaho sa Italy para makabalik agad for our wedding. Gusto kang makilala ni Mommy at Daddy before we get married. Dahil sa narinig ay mabilis na nag-ayos ng sarili ang dalaga. Sabik din siya na makilala ang mga magulang na magiging asawa. Nakangiti pa siya habang nasa loob ng banyo. Siguro kasing bait ni Ryan ng kanyang mga magulang. Sambit niya sa kanyang isipan. Pagdating sa gate ng malaking bahay ni Ryan, ay kaagad na pinahinto ni Samantha ang sinasakyang taxi. Pagkatapos magbayad, ay bumaba na kaagad siya at nag-doorbell. Isang guard ang bumungad at inawang nito ang gate. Pasok ka po, ma'am. Magandang gabi po. Salamat, Kuya Guard. Nginitian nito ng dalaga at nagpaalam. Nakita niya ang paparating na nobyo. Napakunot ang noo niya nang walang imik siya nitong hinila papasok ng gate. Bakit? Huwag kang makipag-usap kahit kaninong lalaki, lalo na't sa guard pa. Napakunot ang noo ni Samantha. Nakita niya ang pagtaas-baba ng Adam's apple ng nobyo. Ano namang masama doon? Pleasant lang akong binati ng tao. Saka sure naman na expected na yung girlfriend mo ko. Basta! Magsasalita pa sana ang dalaga nang may isang magandang ginang na papalapit sa kanila. Sa tingin ni Samantha ay 50 pataas na ang edad nito. Subalit napaka-sexy at napakaganda pa rin. Nakaakbay ang sa tingin niyang asawa nito dito habang papalapit sa kanila. So, this is Samantha Montalban, your fiancé. Am I right, son? Sosyal ang tono ng boses na tanong nito. Yes, ma'am. Samantha, honey. Meet Mommy Lindsay and Daddy Elijah Bustamante. Nice meeting you po. Nahihiya at nakangiting wika ni Samantha sa mga ito. Nice meeting you too, Iha. Come on, let's go inside. We prepare food for us. Giniya na siya ng nobyo papunta sa dining area. Napasunod rin sa kanila ang mga magulang ng nobyo. Halos hindi maihakbang ni Samantha ang mga paa dahil sa kakaibang titig ng mga magulang ni Ryan sa kanya. Iba ang kahulugan ng titig ng ama nito at iba rin ang kahulugan ng titig ng ina. Parang gusto nang mawala ni Samantha sa harapan ng mga ito sa mga sandaling yun. Sa una ay pleasant ang mga ito, ngunit habang tumatagal ay tila naninikip ang paghinga ni Samantha habang kasama ang mga ito. So, isa ka palang flight attendant. Anong magiging ambag mo sa negosyo ng pamilya namin? Wala ka man lang alam sa negosyo kahit konti? Tanong ng ginang na makaupo na sila sa may dining table. Mom, what a silly question. Inis na reklamo ni Ryan. Anong silly question? Ako, noong malaman kong isang maimpluwensyang entrepreneur ang inyong ama, nag-effort ako. Nag-aral ako ng business ad para naman hindi ako magmukhang kawawa sa harap ng mga magulang ni Elijah. Mayaman na ako niyan, son.
Eh, itong nobya mo ba? Mayaman din ba? Does she get paid well for being a flight attendant? Wala namang pinagkaiba ang flight attendant sa isang servidora, hindi ba? They serve people inside the airplane. They clean like a janitor, and they serve food to the passengers like a waitress. Medyo sosyal lang sila ng konti dahil international ang job nila at nakasakay sila sa eroplano. Tila lumobo ang ulo ni Samantha nang marinig yun. Nabitiwan niya ang hawak na kutsara. Hindi niya napigilang tumulo ang kanyang mga luha. Mommy, saway ni Ryan sa ina. What? Gusto mo makipagplastikan ako sa babaeng to? Mabigat ang loob ko sa kanya. Period. Don't marry her. She doesn't belong to our family. Mas lalong naglandas ang luha sa mga mata ni Samantha. This must be her downfall. Not in any battle, kundi sa pag-ibig. Tumayo ang kinang at iniwanan ng mga ito. Kaagad na sinundan ni Ryan ang ina para kausapin. Hon, please stay. Kakausapin ko lang si Mom. Utos ni Ryan sa nobya. Tumango na lang si Samantha habang naiwang nakaupo sa harap ng ama nitong si Elijah. Nangilabot siya nang makita ang kakaibang titig ng Ginoo sa kanya. Halatang may kalokohan nitong iniisip. Ama ito ng kanyang nobyo. Subalit hindi niya maiwasang mag-isip ng masama. I'm sorry, dear. Ganoon lang talaga ang ina ni Ryan. Pero mabait naman yun. Worried lang siya sa anak namin. Tahimik lang ito habang papalapit sa kanya. Hindi na rin si Samantha nakaalis sa pagkakaupo. Umikot ang Ginoo sa kanyang likuran at hinaplos ang kanyang likod. Naasiwa ang dalaga sa paraan ng paghaplos nito. Pakiramdam niya ay may mali siya yun. Bigla itong yumuko at saktong pagtingala niya ay lumapat ang bibig nito sa kanyang nguso. Yun ang nasaksihan ni Ryan nang bumalik ito sa kanilang kinaroroonan para sana balikan ng nobya at dalhin sa harap ng ina para makapag-usap ng maayos. Dad! Gulat na tanong ni Ryan. Honey, mali ka nang iniisip. Mabilis na depensa ni Samantha. How dare you, Sam? Ang nandilandi mo. Daddy ko pa talaga. Sandali, Ryan. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Mali ang nakita mo. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag dahil kita ng dalawa kong mga mata ang ginagawa mo. How dare you? My mom is right about you. Sir Elijah, please. Ipaliwanag mo kay Ryan ng lahat. Wala akong ginawang masama. Ikaw tong bigla na lamang lumapit sa likuran ko, hindi ba? Umiiyak na naman si Samantha, subalit umiling lang to. I have nothing to say, Iha. I'm sorry. Pero wala po akong ginawang masama. That was only an accident. Please tell Ryan the truth. No need, Sam. I saw it. You're kissing my dad. You're such a bitch. You can go home now, and our wedding is called off. Mariing anunsyo ni Ryan habang nakakuyom ang mga kamao. Pakiramdam ni Samantha ay pinagkaisahan siya ng mga sandaling yon ng pamilya ni Ryan. Wala na siyang magagawa pa kundi umalis. Patakbo siyang lumabas ng bahay at hindi alam ang gagawin. Wala siyang mahanap na taxi, kaya nilakad na lamang niya palabas ang eksklusibong subdivision na yon. Napakadilim pa ng ibang parte dahil wala pang ibang bahay na nakatayo roon. May mga parteng lote na masukal at ramdam niya ang takot, subalit kailangan niyang maging matapang. Habang naglalakad at umiiyak ay ramdam niyang tila may nakasunod sa kanya. Ngunit sa tuwing nilingon siya ay wala naman siyang makita. Halos tutang pa ang kanyang utak dahil wala pa siyang tulog galing ng biyaheng international mula Manila to Dubai kahapon. Tapos nagpahinga lang sila ng required na oras. Balik na naman sila sa biyahe from Dubai to Manila kanina. Walang oras din mahigit ang bawat biyahe, kaya pakiramdam niya ay nakalutang lang siya sa hangin habang naglalakad. Naka-encounter pa sila ng masungit na pasahero at demanding, kaya nadagdagan ng pagod nila. Tama nga siguro ang ina ni Ryan. Wala silang pinagkaiba sa mga service crew, pero hindi niya kailanman ikakahiya ang marangal niyang trabaho. Patuloy lamang naglalakad si Samantha at umiiyak nang biglang may humablot sa kanya at diretsyong may itinakip sa kanyang ilong ang taong humablot sa kanya. Dahil sa sobrang pagod na niya, ay wala na siyang lakas pang labanan to. Naramdaman na lang niya na sinalo na siya ng bisig nito. Samantala, palabas si Captain Pilot Franklin Lopez sa isang exclusive subdivision kung saan naroon ang kanyang mga magulang. Kakalabas lang ng kanyang ama mula sa ospital dahil sa mild stroke, kaya diretsyo na siyang bumisita rito galing ng airport kanina. Lumabas siya ng bahay ng mga magulang dahil tumawag ang kanyang kaibigan na kailangan niyang pumunta ng bar dahil naroon ito at may gusto raw ipakita sa kanyang importante. Kaya naman nagpaalam muna siya sa mga magulang at babalik na lang kapag may oras pa siya.
Subalit natigilan siya sa pagmamaneho nang may mamataan siyang na isang lalaki na may hinihilang babae papunta sa masukal na lote. Kaagad niyang kinuha ang kanyang lisensyadong baril sa hidden compartment ng kotse. Tinigil niya ang kotse at kinuha ang flashlight at nagmamadaling bumaba. Walang takot niyang sinundan ng lalaki at babae na sa tingin niya ay nasa panganib. "Bitiwan mo babae yan, kung hindi mapipilitan akong barilin ka," banta ni Franklin sa lalaki. Mabilis nitong binitiwan ang dalaga at tumakbo ng mabilis palayo sa lugar. Mabilis na nilapitan ni Franklin ng babae at nagulat siya nang mapagsino ang babae. "Samantha?" Gulat na sambit niya at hindi na nagkaksaya pa ng oras. Kaagad niya itong kinarga at isinakay sa kanyang kotse. Walang malay si Samantha kaya labis siyang nag-alala. Hindi man niya nakakakwentuhan ng babae during their work, ngunit obligado siyang siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang mga crew bilang piloto ng mga ito. At kahit nasa labas sila ng trabaho, hindi napigilan ni Franklin na hindi kabahan para sa babae. "Anong nangyari?" tanong niya sa kanyang isipan. Wala rin naman kasing sasagot sa tanong na yun, dahil wala itong malay. Muli na namang nagring ang kanyang cellphone kaya sinagot niya ito. "Bakit ba, Sander?" "Bilisan mo bro, aalis na mga to eh." Inis na wika ng kanyang pinsan sa kabilang linya. "Sino ba kasi yan?" "Bilisan mo na kasi, malalaman mo rin pagdating mo rito." "Andyan na ako in 10 minutes, nag-shortcut na ako." Wika niya at kaagad na pinatay ang tawag. Wala siyang choice kundi isama sa bar si Samantha. Humihinga pa naman ito ngunit alam niyang pinatulog ito ng lalaki kanina kaya himbing sa pagtulog. Pagdating sa nasabing bar ay kaagad niyang pinarada ang kotse sa gilid ng kasada at iniwanan sa loob ng kotse ang dalagang wala pa ring malay. Binuksan lamang niya ng sobrang liit ang bintana ng sasakyan niya. Sakto lang na makakahinga ito at sasaglit lang naman siya sa loob ng bar tapos ay babalik din agad siya para dalhin sa ospital o sa bahay. Curious lang siya kung ano talagang gustong ipakita ni Sanders sa kanya. Paglabas niya sa kotse ay nakita niya ang pinsan na nakaabang na sa kanya. Sa pintuan pa lang ng bar ay hinila na siya nito papasok sa loob. "Bakit ba kasi, Sander?" "Halika, kailangan mo tong makita. Ang tagal mo kasing dumating." Hinila siya nito patungo sa isang table. "Yan, nakita mo yan?" Turo ng kanyang pinsan sa naglalampungan. Umikot pa si Franklin para makasiguro. Biglang nagdikit ng kanyang mga kilay sa nakita. Nagbanting ang mga paa niya at ang kamao ay napakuyom dahil sa galit. Si Arlene ang babaeng nakikipaglampungan, ang kanyang nobya, at may kahalikang lalaki. Inilang hakbang lamang ni Franklin ang kinaroroonan ng mga ito. Mabilis niyang hinablot ang nobya mula sa pagkakakalong sa kasama nitong lalaki. Sumalampak ito sa sahig at gulat na napatingala sa kanya. Hindi pa ito nakapag-react ay inundayan ni Franklin ng suntok ang mukha ng lalaki nito. "Stop, Franklin! Huwag mo saktan si Ian!" Sigaw ni Arlene at mabilis na tumayo mula sa pagkakasalampak at niyakap ang lalaking sinuntok ni Franklin. "Baby, okay ka lang?" Tanong pa ng dalaga sa lalaki habang sapo ang magkabilang pisngi. Pumutok agad ang labi nito at dumaloy roon ang napakaraming dugo. Uundayan pa sana ito muli ni Franklin ng suntok, ngunit kaagad siyang hinawakan ng dalawang bouncer ng club. Kaliwat kanan ito kaya hindi siya makagalaw. Napangisi si Franklin sa inis habang nanlulumo. "Really, Arlene? Baby ko? Kailan ka pa may kinababaliwang iba? Kailan mo pa ako niloloko?" Namumula na ang kanyang mukha sa galit. Gustong-gusto na niyang sampalin ng kanyang nobya, pero pinipigilan niya ang sarili. "Matagal na, Franklin. Matagal na. Si Ian, siyang pumuno ng mga oras na laging wala ka. Lagi siyang nasa tabi ko, hindi kagaya mo. Puro ka nalang trabaho. Mula nang maging tayo, palagi ka nalang wala at busy sa trabaho mo. Palaging limitado ang oras mo. Kapag kailangan kita, palagi kang wala. Akala ko ba naiintindihan mo ang trabaho ko? O ginagawa mo lang excuse ang trabaho ko? Dahil kahit gaano pa ako kabisi, hindi mo magagawang magloko kung naging matino kang babae, Arlene. Napakababaw ng rason mo. From the very beginning, you already know my job. And I'm working hard for us, for our future. Pero ikaw, narito at nakikipaglandian lang sa halip na samahan ako. Nagsisisi ako kung bakit ko binigay ang lahat ng tiwala ko sa'yo. I'm sorry, Franklin, pero hindi ko pala kayang tiisin ang relasyong meron tayo. I need someone who's always there for me. I want someone na maraming oras para sa akin." "Hindi mo na ba ako mahal?" Hindi sumagot ang babae, at naiintindihan ni Franklin yon.
Masakit man pero kailangan niyang tanggapin na hindi na niya hawak ang puso ng nobya. Dahil sa hindi pagsagot ng babae, umatras na lamang si Franklin at tinalikuran si Arlene. Masama ang loob at patakbo siyang bumalik sa loob ng kotse. Iniwan na rin niya pati ang kanyang pinsan. Pag-upo niya sa driver's seat ay mukha ng dalagang stewardess kaagad ang bumungad sa kanya. Saka lang niya naalala na naiwan nga pala sa kotse niya. Binuksan niya ang ilaw ng kotse at matamad itong tinitigan. Sobrang lalim pa rin ang tulog nito. Tila may magneto itong hindi na maalis ang kanyang pagkakatitig sa napakaganda nitong muka. Bigla ay napalis ang kanyang galit kay Arlene. Lumuwag ang kanyang pakiramdam habang pinagmamasdan si Samantha na tulog na tulog. Napailing na lamang si Franklin. Alam niyang ikakasal na si Samantha. Napabuntong hininga na lamang siya at binuhay na ang makina ng sasakyan. Wala naman siyang alam na address ng dalaga, kaya dadalhin na lamang niya ito sa kanyang kondo. Pakiramdam niya ay hindi naman siya ganoong nasaktan sa ginawa ng nobya. Dapat ay nararamdaman niya ang kabiguan, bighati at pagkawasak ng puso. Bakit ganon? Parang wala lang lahat pagkakita niya kay Samantha. Ni hindi niya naisip na mag-inom para maibsan ang sakit na ginawa ni Arlene. Pagdating sa kondo ay marahan niyang inihiga si Samantha sa kanyang kama. Nag-set siya ng alarm 2 oras bago ang kanilang flight schedule. Kailangan pa kasi niyang idaan ng dalaga sa tirahan nito upang makapagpalit ito ng uniform. Pagtunog ng alarm ni Franklin ay nauna pang nagising ang dalaga na noon ay nakahiga sa kanyang kama. Habang siya ay hirap na nakabaluktot sa sofa na nasa harap ng kama. Studio type ang kondo ni Franklin, kaya magkatabi na ang kama niya at sofa. Ang kusina naman ay nasa kabilang banda, pero kumpleto naman siya sa kagamitan. Isa yata ang kondo niya sa inaayawan ni Arlene. Mas gusto nito ng mas magarbong tirahan, gaya ng sa mga magulang niya. Katuwiran niya rito ay palagi naman siyang wala kaya hindi niya gusto ang idea na kumuha ng malaking kondo. Mahalaga sa kanya ay may pahingahan siya na malapit sa airport. Niyayaya naman niya na tumira muna noon si Arlene sa bahay ng mga magulang niya. Ngunit ayaw nitong makipisan sa mga magulang niya. May ipon naman siya at budget para sa bahay. Sorpresa sana niya ditong bumili ng bahay sa isang exclusive subdivision kapag ikakasal na sila. Ngunit dahil sa ginawa ni Arlene, wala nang sorpresang magaganap. Bakit ako nandito? Anong ginawa mo sa akin? Gulat na tanong ni Samantha na mapagtanto na hindi ito nag-iisa. Ang ingay mo. Reklamo ng binata na nakapikit ang isang mata at ang isa ay nakamulat. Captain Franklin? Anong ginawa mo sa akin? Halos maiyak na si Samantha. Biglang naalala ni Franklin ang nangyari ng gabing yon, kaya napabangon siya sa sofa. Ayos ka lang ba? Tanong ni Franklin. Ngunit bigla siya nitong sinampal. Sinupo niya ang pisngi at namumulang tiningnan ng dalaga. Aray ko, bakit mo ko sinampal? Matapos mo akong dukutin, may gana ka pang tanungin ako kung maayos ba ako? How dare you? Akala ko pa naman matino ka, Captain. Tinitigan siya ng matagal ng dalaga. Napailing si Franklin at hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang lahat ng nangyari kagabi. Kung bakit tila pinagtagpo silang dalawa ng parehong malas. Really? Mukha ba akong mandurukot sa paningin mo, Samantha? Tumitig si Samantha sa kanyang mukha. Hindi alam ang isasagot dahil sa totoo lang ay pinagpapantasyahan ng lahat ng stewardess at passenger na babae si Captain Pilot Franklin. Kung wala nga siyang nobyo ay baka isa rin siya sa nagpapantasya dito. Napakagwapo kasi ni Franklin. Matangkad, magandang manamit, tisoy din ito. Matikas at kay lakas ng apil. Bakit pa kasi ako narito? Ang huling natatandaan ko ay may humablot sa akin kagabi. Ikaw ba yun, Captain? Magpasalamat ka dapat sa akin dahil kung hindi pa kita nakita, siguradong naghahasa ka na ng taong yun. Pasensya ka na, hindi ko na nakuha pang habulin ng gagong yun. Nagmamadali kasi ako kagabi. Kung nais mo ng hostisya, dumulog ka sa polis. Pero sa ngayon, kailangan muna natin gampanan ang ating tungkulin. Mag-aayos lang ako. Tapos dadaan na tayo sa bahay mo para makapag-ayos ka na rin. Alam mo na, walang papalit sa atin sa trabaho, kaya kailangan natin pumasok. We can't delay the flight just because we have our own personal issues. Mahabang litanya ni Franklin. Napatulala ang dalaga. Seryoso ang lalaki sa sinasabi niya, kaya malaking katanungan sa kanyang isipan kung sino ang lalaking humablot sa kanya kagabi. Napaluha siya nang maalala ang eksena bago yun. Napagbintangan pa siyang mababang babae ng fiancé niya at hiniwalayan siya. Tapos, kamuntik pa siyang ma-rape. Napailing siya habang inaalala yun. Mabilis namang lumapit si Franklin sa kanya. Huwag ka nang umiyak.
Wala namang nangyaring masama sa'yo eh. Nasagip agad kita. Nasaan na ba kasi ang fiancé mo at hinayaan ka niyang maglakad sa madilim na lugar na yon? Napailing na lamang ang dalaga. Gago siya. Kamuntik pa ako mapahamak dahil sa kanya. Hindi ko siya mapapatawad kung may nangyari sa aking masama. Ayos lang yan. You're safe with me, okay? Mukhang magkasabay pa yata ang malas natin. Sige na, mag-aayos na ako at kailangan na nating umalis. Napatango lang ang dalaga habang nakatingin sa lalaki. Hindi makapaniwala si Samantha sa sinabi ng binata. Posible pa talaga na pagtagpuin ng parehong may trouble sa buhay? At ano naman kaya ang sinasabi ni Captain na kamalasang nangyari dito? Gustuhin man niyang magtanong, ngunit wala na silang oras. Will you fly with me, Miss Samantha? I can call the airline and ask for someone to take your place. Ayoko nagtatrabaho ka na may mabigat na dinadala. Kaya ko magtrabaho, Captain. Don't worry about me. And I want to say thank you for saving me last night. Sagot ni Samantha kahit naluluha pa rin. Tinapik ni Franklin ang kanyang balikat bago ito pumasok ng banyo. Pagkahatid kay Samantha sa apartment ay naghintay lamang si Captain sa kotse. Sabay na silang pumasok sa kanilang trabaho. Sakto lang ang kanilang dating sa airport. Matapos makipag-meeting ni Franklin sa mga co-pilot, ay nag-proceed na sila sa loob ng eroplano upang i-check ang lahat ng kailangang i-check at punuan ng mga datos na kailangan sa kanilang paglipad. Si Samantha naman at ang iba pang crew member ay sumunod na rin kay Captain. Magiliw na pumesto si Samantha sa entrance ng eroplano na tila ba walang problema. Isa-isa niyang chine-check ang mga boarding pass ng mga pasahero at ini-scan. Nang makapasok na ang lahat ng pasahero sa eroplano at nang maisara na ang pinto, ay tumulong na siya sa ibang crew para ihanda ang mga juice at snacks na isi-serve sa mga pasahero mamaya kapag nasa himpapawid na sila patungo muli sa Dubai. Mula ng araw na yun ay naging malapit na si Samantha kay Captain Franklin. Palagi na silang nag-uusap at kinukumusta ni Franklin. Napapansin na din ng mga crew member ni Franklin na pagiging close nilang dalawa. Sumabay ka na sa akin, ihahatid na lang kita sa apartment mo. Offer ni Franklin isang araw na naabutan nito si Samantha palabas ng naiya. Naku po, Captain, wag na po. Masyado naman po yatang nakakahiya. Out of the way ang apartment ko. Ang layo pa nang iikutin mo. Ayos lang. It doesn't matter. Alam ko naman na malungkot ka. You need company. At ganun din ako. Ayaw ko lanurin ang aking sarili sa kalungkutan. Let's fix our hearts together. Hindi healthy sa job natin kung mga wasak ang puso natin, hindi ba? Sa ilang araw nating magkasama sa trabaho mula nang minalas tayo. Alam kong behind your smile to all your passengers and co-workers, mabigat pa rin ang loob mo. Kaya dahil wala naman tayong flight pa, I'm offering my company to one of my flight attendant, the broken-hearted. So, let's go. Mahabang litanya ni Franklin at ibinuka pa ang braso para doon humawak si Samantha. Tipid na tumango ang dalaga at ngumiti. Nahihiyaman siya ay gusto rin niya ang ideyang to. Habang lulan ng sasakyan at binabagtas ang kasada patungo sa apartment ni Samantha, ay may iniiskan na tugtugin si Franklin sa kanyang car stereo. Natigilan si Samantha nang biglang tumunog yon. Fixing a broken heart ang biglang umalingaw-ngaw kaya napangiwi si Samantha. Captain, paki-off naman yan. Hindi nakakatuwa. Prangka niyang sabi. Bakit? Bagay ito sa atin eh. Mga broken-hearted. Cheers to us, Samantha. Bakit parang masaya ka pa? Siyempre, bakit ako iiyak? Siya ang nagloko, kaya hindi ko deserve ang umiyak. Hindi siya kawalan. Mabuti nga yung maaga ko nalaman na ganun pala ang kanyang ugali at gawain. At least hindi pa kami kasal. Hindi ko kailangan gumastos sa annulment namin. And one more thing. Please call me Frank or Franklin when we're not on duty. Tumango na lang si Samantha dito. Totoo nga naman. Kaysa malaman nito na isa palang two-timer ang babae sa oras na mag-asawa na sila, mas magiging malaki ang issue. Hindi nalingid sa kaalaman nila ang naging issue nila sa mga karelasyon nila. Napagkwentuhan na nila, minsan niyaya siya ni Franklin na magkape noong nasa Dubai sila. Alam niyang nasasaktan si Franklin pero ayaw lang nitong magpahalata na apektado sa ginawa ng nobya nito. Naisip niya na mas okay pa ito dahil totoong gumawa ng kasalanan ng ex nito. Pero sa sitwasyon niyang nadiin sa kasalanan hindi naman niya ginawa, sobrang sakit niyon at hindi niya yun matatanggap. Ayos lang na nawala ang lalaking makitid ng pag-iisip sa buhay niya. Ayos lang din na hindi natuloy ang kasal nila. Pero ang pagkasira ng kanyang pangalan ay hindi niya matanggap. Kahit pa sabihin sa pamilya lamang na lalaking akala niya ay panghabang buhay na magiging kanya siya nasira, hindi pa rin niya yun matanggap. At hindi lang yun,
Kamuntik pang madungisan ng kanyang pagkababae kung hindi dumating si Franklin. Malaki ang utang na loob niya sa binata. Kung hindi ito dumating, baka hindi lang rape ang ginawa ng taong yun sa kanya. Baka pinatay pa siya. Salamat nga pala sa lahat, Franklin. Gaya ng? Sa pagsagip mo sa aking buhay noon. Wala yun. Nagkataon lang na naroon ako sa lugar. Kahit sino naman gagawin din yun. Saka ilang beses ka na nagpasalamat, okay na yun. Kahit na. Basta paulit-ulit ako magti-thank you sa'yo. After what my ex and his family did to me, you were there for me. Thanks for everything. At dahil dun sa nangyari, I found a new friend in you. Tumango lamang si Franklin. Masaya rin ito na naging daan ng pangyayaring yun upang magkalapit silang dalawa. Saglit na natahimik ang pagitan nila, ngunit malapit na rin naman sila sa tirahan ni Samantha. Pagdating sa apartment ng dalaga ay niyaya niya ang piloto na pumasok para magkape. Hindi tumanggi si Franklin. Boring din naman ang buhay nito pagdating sa kondo, kaya mas okay na rin na doon muna manatili saglit. Single naman sila pareho kaya walang magagalit at magbibigay ng mali siya. Anong plano mo bukas? Day off natin, di ba? Naisipang tanong ni Franklin habang nagbabasa ng magazine sa may sofa. Wala, dito lang ako sa bahay. Ikaw ba? Yayayain sana kitang mag-dinner bukas kung ayos lang sa'yo. Sige ba, para iwas boredom na rin. Yan, ganyan dapat. Hindi tayo papaapekto sa kanila. Tayo ang kawalan at hindi sila. I like the positivity na nakikita ko ngayon sa'yo, Samantha. Pansin ko kasi kapag hindi ka na nakaharap sa mga passenger, palagi ka na lang malungkot. Always smile, okay? Forget your ex and his family. You deserve someone better than him. Gwapo lang yun at mayaman pero mas gwapo ako ron. May ipon din naman ako at mamanahin sa parents ko. Are you insinuating something, Captain? Ha? Obvious ba? Yes, Captain. Napangiti silang pareho. Well, if it's obvious, all I want to say is, I would like to help you to move on, Sam. Pero wala pa akong balak na ligawan ka dahil nasa moving on stage ka pa. Ako naman ay naka-move on na. Kaya di uso sa akin yung mga moving on stage na yan. So you mean you like me? Kind of. Pero gusto kong simulan sa getting to know each other muna tayo. Gaya nga ng sabi ko, wasak pa ang puso mo. Hayaan mo munang hilumin natin siya unti-unti. Napangiti na lang si Samantha sa binata na noon ay taas noon na nakangiti. Napagtanto niyang may punto to. Walang ideya si Samantha na sa gabing yun ang dinner nila sa isang mamahaling restaurant ay naroon din ang ex-fiancé niya. Hindi niya ito namataan at nagulat na lang siya nang saktong natawa siya sa biro ni Pilot Franklin ay biglang may napaubos sa kanyang gilid. Pagtingala niya ay naroon si Ryan na nakapamulsa. Tinitingnan siya nito nang may panguuyam at disappointment. Happy? Tanong ni Ryan. Ibinaba ni Samantha ang kanyang tingin at tinagpo na ng tingin saglit si Franklin na tila ba nahihiya. Of course. Bakit naman siya malulungkot? Hindi ka naman malaking kawalan sa buhay niya. Mabilis na sagot ni Franklin. Depensa nito yun sa dalagang stewardess. Nagtagis naman ng mga panga ni Ryan at tumingin ng masama kay Captain. Kausap ba kita? Alam mo ba kung gaano kaharot ang babaeng kaharap mo ngayon? Galit agad na sabi ni Ryan. Really? Kaya ba pinagtabuyan mo na lang siya basta-basta? At kung hindi ko pa siya nakita, malamang ay lamay na niya nakita mo. O di kaya naman sobrang dungis na ng kanyang pagkababae. Tapos ikaw wala malang konsensya. How dare you to let her walk in the dark alone? Ni hindi ka man lang nagpakitang tao na hinatid siya sa labas ng subdivision niyo, matapos niyo siyang kutyain at pagkaisahan. Don't you know na muntik na siyang maghahasa sa mismong area niyo? Anong klaseng lalaki ka? Anong klaseng pagmamahal meron ka? Natahimik si Ryan nang marinig yun. Biglang nag-iba ang timple ng muka. Nagigilty ito habang palipat-lipat ang tingin sa dalaga at sa kaharap na piloto. Umalis ka na rito sa aming harapan. Sinisira mo ang aming gabi. Go to your mom and dad and ask for your milk. Galit na utos ni Franklin kay Ryan. Matagal pa bago ito tahimik na tumalikod. Halata sa mukha ang guilt at hiya. Alam mo bro, sayang ang pagiging CEO mo sa company nyo. Makitid naman palang pag-iisip mo at napaka-irresponsable mong karelasyon. Pahabol ni Franklin sa binata. Tila umakyat lahat ng dugo sa utak ni Ryan nang marinig yun. Kaya humakbang ito pabalik sa kinauupuan ni Franklin. Mabilis na tumayo si Franklin. Nauna pa itong sumuntok sa sumusugod na binata. Alam na ni Franklin ang galaw ni Ryan, kaya inunahan na nito.
How dare you? Bulyaw ni Ryan. Bumagsak ito sa sahig. Napatayo si Samantha para awatin ng dalawa. Tama na, Frank. Ano ba? Nandito tayo para kumain, hindi para sa gulo. I'm sorry, Sam. Nagigigil lang ako sa gagong yan eh. Ang tulad niyang lalaki, hindi dapat minamahal. Sinasayang mo lang ang luha mo sa duwag na lalaking yan. Napabuntong hininga si Samantha at hinila na si Franklin palabas sa restaurant. Tahimik sila habang naglalakad papunta sa parking lot kung saan naroon ang sasakyan ni Franklin. I'm sorry again, Sam. Paumanhin ng binata nang nasa loob na sila ng kotse. Hindi mo kasalanan, Frank. Pasensya na rin at napaaway ka pa rin dahil sa akin. Tinapunan siya ng saglit na tingin ng binata. Nang makausad ng sasakyan ay naghanap na lamang si Franklin ng ibang restaurant. Pinilit nitong iwaglit ang negatibong hatid ng huling pagkikita ni Samantha at ni Ryan. Sam, kalimutan mo na lang ang nangyari sa bahay ng ex mo. Huwag kang paapekto. Hindi ka makakapag-move on kung iisipin mo pa rin ang mokong na yun. I saw you kanina. Natulala ka pagkakita sa kanya. I know you still love him, pero you need to move on. Tahimik lang si Samantha. Hindi rin naman yun ganun kadali. Sira ang pagkatao niya rito. Ang baba ng tingin ni Ryan sa kanya. Pero malaking bagay na nariyan si Franklin. Sana nga lahat ng nag-move on katulad ni Franklin. Halos walang bahid ng kabiguan na mababakas sa mukha nito. Franklin, hindi ka ba nasasayangan sa relasyon niyo ng ex mo? Ang sabi mo 3 taon yun. Marami-rami din ang memories na nabuo niyo. Imbes ay tanong niya rito. Bakit mo naman pangihinayangan ng babaeng salawahan? Kung ngayon pa lang, di na siya maaasahan. Ano pa kaya pag mag-asawa na kami? Napailing si Samantha sa kakaibang prinsipyo ng binata. Tama nga naman. Matapos ang dinner nila, ay diretso nang inihatid ni Franklin si Samantha sa apartment. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay mas lalo pang naging close si Samantha at Franklin. Magdadalawang taon na rin mula nang iligtas ni Franklin si Samantha. But somehow, walang naging score o anumang MU sa pagitan nila. Maloko lang talaga si Franklin at palaging binibiro si Samantha na gusto nito. Pero hindi naman talaga ito nanliligaw. Company at kaibigan lang talaga ang gusto nito. Iba naman talaga ang mga lalaki kapag nasaktan. Matagal bago muling magmahal. Tinutudyo na nga sila ng kanilang mga kasamahan. Subalit todo tanggi sila. Dahil wala naman talagang ibang namamagitan sa kanila. Maybe they both are in trauma dahil sa naranasang kabiguan sa pag-ibig. They were about to leave Japan and all the crews were all prepared for the flight. All the crews made individual briefings. At isang foreigner ang kaharap ni Samantha. Gwapo ito at halatang isang businessman ayon na rin sa suot nito. Busy ito sa pagtitipa sa cellphone, kaya kinuha niya ang atensyon nito. Hi sir, can I excuse for a while? Pleasant na tanong niya rito. Oh, sure, no problem. I would like to inform you that you are seated by the exit door. In case of emergency, are you willing to assist? Magalang na tanong ni Samantha. Sure, thank you. That's great. Kindly read the passenger briefing card found in the seat pocket. If you have any questions, feel free to ask any of the cabin crew, sir. Tumango-tango ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Kakaibang titig, hanggang sa tinanong siya nito ng isang bagay. Can we talk privately after we landed at Naiya? I'll treat you a dinner somehow. Nakita nito ang kanyang name tag kaya ngumiti ito at nagsalita muli. Samantha, what a beautiful name. So, can we? We'll see, sir. Thank you. Wika ng dalaga at magalang na nagpaalam dito. After 4 hours ay inanunsyo na ni Samantha ang kanilang paglalanding sa Naiya. Paglabas ng mga passengers sa eroplano ay matamis na ngiti pa ang iniwan kay Samantha ng lalaki kanina. Semenyas ito na maghihintay sa labas. Pagkatapos gawin ng mga obligasyon sa trabaho ay lumabas na rin ng eroplano si Samantha kasabay ng iba pang crew. As usual, gaya ng nakagawian, ay naghihintay pa rin si Franklin sa kanya sa labas ng eroplano. Nakalimutan na ni Samantha ang dayuhang kanina ay inaalok siya ng dinner. Sam, ayos lang ba na mauna na ako? May family dinner date pala kami ng whole family ngayon dahil birthday ni Mommy. Paalam nito sa kanya. Siyempre naman, Captain. Go ahead and send me greetings to your mom. Napangiti ang dalaga. Nagpaalam na si Franklin para kunin ang nakaparada nitong kotse sa parking area. Tinanguan naman ito ni Samantha. Habang nag-aabang ng taxi ang dalaga, ay biglang may dumaang kotse sa kanyang harapan. Biglang bumukas ang bintana sa likod nito.
Hi, Sam. I really waited for you here. So, can you come with me? Tanong nito. Ito ang nag-alok sa kanya ng dinner habang nasa biyahe sila. Alinlangang pumayag ang dalaga dahil hindi naman niya ito kilala. Ngunit ayaw rin niyang maging bastos dito, kaya nahihirapan siya kung paano magdahilan. Lumabas pa ito ng kotse at may inilabas na identification card. In case you don't know me, look, I am CEO Benedict Cortez. My family owns probably the most well-known car brand in Yokohama. Pakilala nito. Napaawang ang bibig ni Samantha nang marinig yun. Isang napakayamang tao ng kanyang kaharap. Kaso ay bigla na naman bumalik ang kanyang phobia sa nakaraang relasyon. Nakamuntik pa siyang marip kung hindi dumating si Franklin. I'm a very private person so you can't find me on social media, Miss Samantha. Dagdag pa nito. Napatango lamang si Samantha at tipid ng initian ng lalaki habang iniabot ang kamay nito na gustong makipag-shake hands. So, can we go now? Tanong muli nito. Napatingin lang si Samantha sa naka-hazard na ilaw ng sasakyan nito habang iniisip kung paano ba matanggihan ang taong kaharap, gayong napakataas ng level nito. Ayaw rin niyang ma-offend to. Napakababa lang niya kumpara rito. Han! Tawag ng isang pamilyar na boses. Nang tingnan niya ito ay patungo na sa kanya si Franklin at ang dalang sasakyan ay ang nakaparada sa likod ng kotse ng CEO. Nagulat si Samantha dahil inakala niya nakaalis na ito. Late na ba ako, Han? Tanong ni Franklin kaya napaawang ang bibig ni Samantha. Anong pinagsasabi nito? Sabi ni Samantha sa isip niya. Ngunit hindi pa man siya nakahuma ay nahila na siya nito. Excuse me, sir. Paalam nito sa kaharap. Wait! Mabilis na awat ng foreigner. Yes, sir? You are? Oh, I see. I'm Captain Pilot Franklin Lopez, sir. Oh, the pilot in Flight 77002. Yes, sir. And I am Samantha's fiancé. Buo ang loob na pakilala ng binatang piloto. Hindi pa man nakakahuma ang dalaga sa unang pagsisinungaling ng kasamang piloto, ay may bago na naman. Hindi tuloy malaman ni Samantha kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Kitang-kita sa mukha ng foreigner ang disappointment. May sasabihin pa sana ito ngunit mabilis nang nagpaalam ang piloto. I'm sorry, sir. We gotta go. We can't be late for our dinner date. Wika ni Franklin at hinila na ang dalaga. Tahimik na napasunod na lang si Samantha dito. Pinagbuksan siya nito ng pintuan. Pagkatapos maisara yun, ay patakbo nitong inikot ang driver's seat. Kaagad na nitong pinausad ng sasakyan. Habang tumatakbo ang kotse ay pasulyap-sulyap lang si Samantha sa binatang sobrang seryoso ng muka. Noon lang niya nakita ang ganoong reaksyon nito sa tinagal-tagal ng kanilang pagkakaibigan. Don't you know that staring that long to any person is a crime? Tanong ng binatang nakatiimbagang. Oh, really? How about lying that much? Does it need justice? Ayaw mo ba? Hindi naman sa gano. Hindi natapos ng dalaga ang kanyang sasabihin dahil sinapawan na siya ng lalaki. So gusto mo talaga sumama sa sakang na foreigner na yon? Tila may ibang himig yun sa pandinig ni Samantha. Seryoso lamang si Captain na nagdadrive habang nakikipag-usap. Nagsiselos ka ba, Captain? Bawal ba? I mean, pinoprotektahan lang kita. Ayokong mangyari ulit sa'yo ang nangyari dati. I'm your friend, kaya gusto ko lang na safe ka palagi at maingat sa mga taong kinakausap mo. Eh di sana sinamahan mo na lang ako. Di ka naman pa na nagsiselos eh. Busangot ang dalaga. Gusto mo talaga ako magselos? O gusto mo talagang malaman na nagselos ako? None of the above, Captain. Sige na, ibaba mo na po ako riyan. Sorry ha, na-late ka na tuloy sa dinner date nyo dahil sa panghihimasok mo sa buhay ko. Kaya naman talaga ako bumalik dahil sa'yo. Sa akin? Kunot noong tanong ng dalaga. Tumango lang ang binata. Pagkatapos ay nagkwento na ito. Nagbago ang isip ko. Isasama na lang pala kita sa family dinner date namin. Lalong nagtaka si Samantha. Isasama? Bakit? It's a family dinner daw. Malalaman mo mamaya. Kaya pwede ba? Tahimik muna tayo. Magulo eh. Fine. Hindi man lang magtanong kung gusto ko ba o hindi. Nakabusangot lang si Samantha habang nakatitig dito. Napakaseryoso yata na bagay na kailangan nilang malaman mamaya. Isa pa ay may phobia na siya sa family dinner. Pinangako niya noon sa sarili na hahanap siya ng magiging asawa na wala ng ama at ina. Upang nang sa ganon ay wala nang pwedeng magmaliit sa kanya at wala na siyang dapat pakisamahan na in-laws. Pero sa bagay,
Hindi naman niya nobyo si Franklin. Pagdating sa restaurant ay kinawayan sila ng isang ginang na nasa 60 na ang edad. Katabi nito ang isang lalaking marahil ay mas matanda dito ng ilang taon. Franklin, halika son. Dito ka sa tabi ko. Wika nito nang makalapit sila. Inialok pa ang upuang nasa tabi nito at sa gilid nito ay may katabi itong dalagang tila pang Miss Universe ang dating. Kakaibang ang ganda nito. Tumayo pa ang babae para salubungin ng halik si Franklin. Hindi yun nailaga ng binata at nakakawalang respeto naman sa dalaga kapag iilig si Franklin. Ngunit ang eksenang yun ang lubos na nakapagpakirot sa puso ni Samantha. Yun ba ang rason ng binata kung bakit siya isinama nito? Para pagsilosin? Pero bakit siya magsiselos? Wala namang sila. Hinarap siya ni Franklin at hinawakan sa braso, ngunit nakabusangot ng kanyang muka. Miss Amy, can you transfer to another chair, if you don't mind? Pakisuyo rito ni Franklin. What? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Why, son? Tanong din ng ina ni Franklin, subalit na natili itong nakatitig sa dalagang nakaupo. Tila naiintindihan naman ito ang titig ni Franklin, kaya padabog itong lumipat ng upuan. Inalalayan kaagad ni Franklin si Samantha para makaupo at tumabi na rin ito sa kanya. Ngiting tagumpay si Samantha habang ang dalagang si Amy ay halos tumagos na sa kanyang kaluluwa ang matalim na titig. Son, sobrang busy mo lagi sa trabaho, bunso. Senior na kami na daddy mo, wala pa rin kaming apo. Isa pa ay 35 years old ka na, iho. Wala ka pa rin bang balak mag-asawa? Litanya ng ina ni Franklin. Palipat-lipat ang tingin ng ginang sa babaeng si Amy at sa anak na piloto. Ngiting-ngiti naman habang nagpapakita ang babae. Kita yun sa peripheral vision ni Samantha. By the way, kaya ako dinala si Amy dito sa family dinner natin ay upang makapag-bonding kayong muli, son. She's your first girlfriend. Iniyakan mo pa siya noon at sobrang tagal mong hindi nakapag-move on nun, di ba? Why don't you start over again? Another chance ba, son? Napaubo si Samantha sa sinabing yun na ginang. First love? Start over again? Tila nais mapailing ni Samantha ng mga sandaling yun. Bakit ba kasi niya naisipang pumayag na lamang na sumama sa binata? Young lady, hinahinay lang sa pag-inom ng juice. Saway ng ina ni Franklin sa kanya. Opo, sorry po. Sobrang tamis mo kasi pala nitong juice. Mom, kasi may fiancé na ako. Diretsong wika naman ni Franklin sa ina. Inakbayan nito ang dalagang stewardess na katulad ni Franklin ay hindi na rin nakapagbihis. Naka-uniforme pa rin. What? Gulat na tanong ng ginang. Daliri kaagad ng anak ang tiningnan nito. Maging ang daliri ni Samantha ay tiningnan rin ito. Ang dalagang si Amy ay sobrang disappointed ng muka. Are you fooling me, Franklin? Wala nga kayong singsing na dalawa eh. Naka-private kasi ang relasyon namin, Mom. Ayaw namin na may makaalam sa mga katrabaho namin, kaya nakatago yun. Palusot ni Franklin at tiningnan pa si Samantha na animo ay nangihingi ng backup. Nakaagad namang naintindihan ng dalaga. Totoo po yun, tita. We want our relationship to be secret, kaya nakatago lang ang aming engagement ring. Hindi niya alam kung bakit gusto niya ring pagsilosin ng ex ni Captain. Nababanaag din kasi dito ang matinding pagkagusto pa rin sa binatang piloto. At ramdam ni Samantha na nagsiselos din siya. At ayaw niyang mapunta sa babae ang kaibigang piloto. Kahit pa alam niyang ginagamit lang siya nito para matanggihan ang kagustuhan ng ina. Really? Eh di ano pang hinihintay niyo? Gusto ko na ng apo. Gumawa na agad kayo sa lalong madaling panahon. Masayang wika ng ginang na sobrang nagpagulat kay Samantha. Ang akala niya ay kokontra ito kagaya ng mga nakikita niya sa mga palabas sa telebisyon o kaya ay ipapahiya siya gaya ng ginawa sa kanya noon ng mga magulang ni Ryan. Yun pala ay manghihingi na kaagad ng apo. Anytime soon, Mom. Malapit na kaya konting tiis na lang. Pangako ng binata. Saktang umiinom ng tubig si Samantha nang sabihin niya ng binatang piloto. Kaya dala ng pagkagulat ay pumasok ang tubig sa ilong niya. Napaluha siya sa sobrang sakit ng kanyang ilong habang umuubo. Nakakahiya tuloy sa mga kasama nila. Slowly, iha. Masyado ka namang tense. Ayos lang yan. Alam kong kabado ka pero sana pagbigyan mo akong hiling ko at ng asawa ko na apo. Hindi na matiis ng dalagang si Amy ang pagsiselos at inis, kaya nagpaalam na itong umalis. Hindi naman ito pinigilan ng mag-asawa. Lalo na ng ginang na nag-imbita rito. Napatawa lang ang ama ni Franklin habang nakatingin sa dalagang umalis. You know what, son? Ganyan-ganyan din ang mami mo nung sabihin ni na mama na they need apo na.
Singit ng daddy ni Franklin. You still remember that day, darling? Nakangiting tanong ng ginang sa asawa. Tumango at ngumiti naman ng matamis ang Ginoo. Napatawa na lang si Franklin, habang si Samantha ay hirap pa ring makaget over. Anyway, Sam, this is my mom, Mrs. Caroline Lopez, and this is my dad, Christopher Lopez. Pasensya na, late tuloy yung pagpapakilala ko. Si mami kasi kung ano-ano kagad ng bungad. Nag-invite pa nang hindi ko alam. Ayos lang, ano ka ba? Sagot ni Samantha. You know what, Iha? I really like you. Alam ko mabait kang asawa. I can see it since I am a retired psychology instructor. Wika ng ginang kaya overwhelmed din ang dalaga. Mabuti na lang at hindi nito nahalata na pagsisinungaling lang ang lahat. Sabagay, kung totoo ang psychologist to, makikita nito ang totoong pag-ibig niya para kay Franklin na matagal na yatang nakatago. O siya, bilisan na nating umorder at kumain. Kailangan niyo pa ng bonding na dalawa. Nako, sobrang subsob niyo sa trabaho. Mag-leave naman kayo for once. Reklamo pa ng ginang. Napatawa ng mahina si Franklin. Gagawin namin yan soon, Mom. Sagot ng binata at may kinuha itong maliit na kahon sa bulsa. Here, Mom. Take this. Another one for your collection. Nawalaan na kaagad ng ginang kung ano ang bagay na yun. Lagi namang mamahaling singsing ang binibigay nito sa tuwing kaarawan ng ina. Thank you, son. Napaka-thoughtful mo talaga. Pagkatapos mag-dinner ay nagpaalam kina Franklin ng mag-asawa. At habang papalabas ang mag-asawa sa restaurant, ay titig na titig si Samantha kay Franklin na nakasunod ang tingin sa mga magulang. Nagulat pa ito nang makita ang dalagang halos tumagos na ang tingin dito. Shall we go? Patay mali siyang tanong ng binata. Yun na lang yun? Nahihiyang tumingin si Franklin kaya napatawa si Samantha. Ang lakas ng loob mong magpakilala sa CEO kanina na fiancé ko at sa mga magulang mo. Tapos ngayon hindi ka makapagpaliwanag. Saan pa ba tayo magpapanggap, Captain? Hindi makaimik at di makatingin sa kanya ang binata. Mas lalo yata itong nangamatis dahil sa sinabi ng dalaga. Halatang tense ito at hirap magpaliwanag. Sorry, Sam. Si Mom kasi gusto ba naman akong bumalik sa ex ko? Alam mo namang ayoko sa lahat ng ganun, di ba? She already left. I moved on. So para saan ang move on kung atas din pala pabalik? It's just a waste of time. Napaismid ang dalaga. Hindi yun ang gusto niyang marinig. Alam na niya lahat yun. Matagal na silang magkaibigan kaya alam na niya lahat ng ugali nito. Akala pa naman niya ay aamin na ito. Na mahuhuli na niya sa bibig nito na may pagtingin talaga sa kanya ang isang Captain Pilot Franklin. What she wanted to hear is yung sasabihin ng binata na kung pwede bang totohanin na lang nila ang relasyon nila. She was so disappointed. Halika na, Captain. Kailangan na natin ng pahinga. Walang ganang wika ng dalaga at nagpatiunan ng lumabas. Saktong palabas rin sa restaurant na yon ng CEO ng Tokohama Groups of Company, si Mr. Benedict Cortez. Nakasunod ang dalawang bodyguard nito palabas ng restaurant. Nang makita ito ni Franklin, kaagad nitong inilihis ang kasamang dalaga. Hindi lang ito sa kabilang exitway si Samantha kaya nagreklamo ang dalaga. Hindi rin naman nakaligtas sa paningin ni Samantha ang CEO. Oy, teka lang. Ang gwapong CEO nandito rin pala. Gwapo talaga? Nakatiimbagang na tanong ng binata. Nahihimikan ni Samantha na nagsiselos ito, kaya tinodo na niya ang pagselosin to. Oo. Nako, kapag siguro yan ang mapapangasawa ko, ang sarap siguro ng buhay ko. Wika niya na tila ng aasar. Pinitik ni Franklin ang kanyang ilong at tinitigan siya ng masama. Pinagbuksan siya nito ng pintuan ng kotse at pinasok doon. Napangiti si Samantha dahil pabalang siya nitong pinapasok sa loob. You're not allowed. Wika nito sabay sara ng pintuan ng sasakyan. Napapikit si Samantha nang pati ang pagsara nito ng pinto ay pabalang din. Anong problema mo? Angil ni Samantha sa binatang piloto na noon ay seryoso nang binubuhay ang makina ng kotse nito. Hindi ito sumagot sa kanya, kaya tinadyupan niya ito lalo. Nagsiselos na kasi. Captain, ayaw pang umamin, buko ka na naman. Bigla nitong itinigil ng pagmamaneho sa gilid ng highway at tinitigan siya nito sa mata. Titig na madamdamin at tagos hanggang kaluluwa. Napalanok ng laway ang dalaga nang makitang sobrang seryoso nito. I am very jealous, Sam. Diniinan pa ng kapitan ang huling sinabi. Kaya biglang nabingi si Samantha sa sobrang ingay ng kanyang puso. Yun naman talaga ang kanyang gustong marinig sa binata.
Subalit ang hindi niya inaasahan ay ang kanyang magiging reaksyon. Kumpirmado, mahal nga niya ang binata. Napagtanto niya yun kanina nang kaharap nila ang ex nito. Pero natatakot ako kung baka magsawa ka rin sa akin, Sam. Kasi lagi akong subsub sa trabaho. Kasi mahal ko ang aking trabaho. It's not just for money, but for my passion in this field. Natigilan si Samantha sa sinabi nito. Bigla siyang napaisip sa sinabi ni Franklin. Tama nga naman, kapag iibig siya rito, ay dapat tanggap na rin niya kung gaano kahektik ang schedule nito sa trabaho. Konting oras lang yata lagi ang mailalaan nito sa kanya at sa magiging anak nila kung sakali. Kakayanin ba niya ang bagay na yon? At ang trabaho niya, kaya ba niyang iwan kung sakaling maging mag-asawa sila? Tapos hihintayin na lang niya pag-uwi ni Franklin sa kanya? Hindi mo rin maiintindihan, Sam, hindi ba? Useless ang pag-iibigan kung sa huli hindi rin tayo magkaintindihan. Hahantong rin tayo sa hiwalayan. Or worse, baka hanapin mo sa iba ang lahat ng pagkukulang ko. Kaya ayoko ay dahil takot ako mawala ka sa buhay ko. Bahala ng ganito tayo, walang label. Ang importante, lagi tayo magkasama. Masaya na ako sa ganito. Oo, Sam, gusto kita. Gusto kita noon pa. But I'm too coward to take a risk. Ayokong pati ikaw ay mahirapan at maghanap ng oras na hindi ko kayang ibigay sa'yo palagi. Nanatiling tahimik si Samantha. Hindi siya makapag-react ng mga sandaling yon. Naguguluhan ang kanyang puso at isipan. Kulang para sa kanya na hanggang ngayon ganoon lang sila. Pagdating sa kanyang apartment ay nagpaalam na siya kay Franklin na pumasok sa loob dahil pagod na siya at gusto nang mapahinga. Tumango lang din si Franklin at nagpaalam na rin sa kanya. Ibinagsak niya ang katawan sa kama. Gulong-gulo ang kanyang isip. As much as possible ay ayaw niyang ma-inlove sa binatang piloto. Baka pareho lang silang masaktan. Pero masaya siyang malaman na pareho sila ng nararamdaman. Ilang sandali pa ay nagring bigla ang kanyang cellphone kaya sinagot kaagad niya nang makita sa screen na ina niya ang tumatawag mula sa probinsya. Nay, bakit po? Nagtatakang tanong ng dalaga sa ina. Bago kasi siya lumabas sa airport kanina ay kausapan niya ito sa telepono. Anak, si tatay mo wala na. Umiiyak na wika ng kanyang ina. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Samantha. Napabangon siya sa kama at napahilot sa sentido. Bigla na rin naglandas ang kanyang mga luha. Nay naman huwag mo naman akong binibiro ng ganyan. Umaasa siyang biro lamang ang sinabi ng ina. Chinek niya ang oras, 12:00 na ng gabi. Hindi ako nagbibiro, anak. Umungo lang siya tapos ginising ko. Ngunit hindi na siya sumasagot. Nagulat na lang ako na umihi na siya sa salwal. Nang isinugod siya sa ospital, wala na siyang buhay. Ang sabi ng doktor ay cardiac arrest daw, anak. Umuwi ka muna dito, anak. Hindi na mapigilan ni Samantha na mapahagulgol. Sobrang bait ng kanyang ama kaya hindi niya matanggap na mawala ito ng ganoon kaaga. Ang dami niyang pangarap para sa kanyang mga magulang. Malapit na ang wedding anniversary ng mga ito at pangarap sana niyang bigyan ng mga ito ng tour sa Milan, Italy na pangarap ng mga itong marating. Pero hindi na ang mga ito makakapag-celebrate pa ng magkasama. Nasa kabilang buhay na ang kanyang ama. Mabilis siyang tumawag ng Grab. Tinext muna niya ang kanilang opisina sa airlines na magli-leave siya ng ilang linggo dahil sa pagpanaw ng ama. Nagdadalawang isip pa siya kung ipapaalam ba niya kay Franklin ang nangyari. Sa huli ay hindi rin siya nakatiis at ipinaalam niya rito ang tungkol sa kanyang ama at nagpaalam na magli-leave muna siya sa trabaho para makauwi ng probinsya. Ipapasok pa lang niya ang cellphone sa kanyang jeans nang biglang tumunog yun. Nagulat siya nang mapagsino to. Hindi niya inaasahan na gising pa si Franklin ng mga oras na yon. Hintayin mo ako. Sasamahan kita sa inyong probinsya. Wika nito at kaagad pinatay ang telepono. Hindi na siya nakapagsalita pa para tanggihan yun. Kinansila na lamang niya ang naibok na Grab. Pagdating ni Franklin ay kaagad siyang napayakap dito. Wala siyang ibang pagbubuntunan ng sakit ng loob maliban dito. Si Franklin lang ang itinuring niyang best friend simula nang magkalapit sila. It's okay. Iyak mo lang yan. Soon matatanggap mo rin na wala na ang iyong ama. It hurts pero kailangan nating tanggapin. Talagang hiram lang ang buhay natin sa mundong to. At hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. I'm here for you, Sam. Litanya ng binata habang inaalo ang naghihinagpis na dalaga. Bumiyahe sila ng 6 na oras mula sa lungsod. Pagdating nila sa bakuran ng bahay ni Samantha ay pinagtitinginan na sila kaagad ng mga kaanak ng dalaga. Hindi na mga ito inasahan na may kasama siyang gwapong binata.
pero lihim ang mga itong napahanga sa kagwapuhan ni Franklin. Pagkasalubong sa mga kaanak ay nakiramay rin kaagad si Franklin sa mga to. Anak, magpahinga ka muna, kayo ng kasama mo. Hindi mo naman sinabing kasama mo palang boyfriend mo. Hindi mo malang naipakilala sa amin ng tatay mo. Sasagot pa sana si Samantha, ngunit bigla ring inunahan ni Franklin. Surprise sana po tita, yung diretso engagement party na sana. Kaso ganito po ang nangyari. Nakikiramay po ako. Mabilis na sagot ni Franklin. Tahimik lamang si Samantha at ewan ba niya kung bakit pinanindigan na talaga ng lalaki sa kahit sino ang pagpapanggap. Nalungkot muli ang mukha ng ina ni Samantha at umiyak. Tumahan ka na, inay. Kailangan mo nang tanggapin na wala na si tatay. Nandito naman kami eh. Wika ni Samantha habang yakap ang ina. Habang nasa kwarto si Samantha ng araw na yon, ay nag-email ang binata sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. Nag-file din ito ng leave dahil gusto nitong samahan si Samantha hanggang sa mailibing ang ama nito. Captain Frank, kaya mo bang umuwi ng mag-isa? Tanong ni Samantha nang lapitan niya ito. Nakalive ako ng 1 buwan. Sasamahan kita, Sam. Nagulat si Samantha. What? Pero mahal mo ang trabaho mo, Frank, diba? Never ka nga umabsent mula nang nagtrabaho ako sa airlines. Oo, mahal ko ang trabaho ko. Pero narealize kong mas mahal kita. Alam kong kailangan mo ng karamay at kalinga ngayon. Nandito ako para sa'yo, Sam. Gusto kong ikaw ang maging priority ko kaysa sa ano pa bang trabaho ko. Hindi mapigilan ng dalaga ang mapayakap dito. Sobrang nasaktan siya sa pagkawala ng ama. Pero naging magaan ang lahat ng yon dahil kay Franklin. Yun ang hinihintay niyang pagkakataon. Totoo nga yata ang sinasabi nila. Kung may nawala, may darating. At si Franklin ang dumating nang mawala si Ryan at ang tatay niya. Salamat, Captain Frank. Captain Frank pa rin ba? Ano ba dapat? Nasanay na ako eh. Minsan naman Franklin, di ba? Dapat kasi ay honey, babe, pangga o kaya... Hindi nito natapos ang sasabihin ng kinurot ng dalaga ang tagiliran nito. Bakit mo ako kinurot? Kunot noong tanong ng binata. Feeling ka kasi. Bakit kasing ganyan ang gusto mong itawag ko sa'yo ha? Sinagot na ba kita? Mahal mo naman talaga ako, Sam eh. Ayaw pa kasing aminin. Akala mo naman hindi ko nakita ang pagbusangot ng mukha mo nung gusto ni Mami na balikan ko si ex. Napaka-feeling nito. Hindi ba? E di susundin ko na lang ang gusto ni Mom. Halata pa namang patay na patay pa rin sa akin ng amin na yun. Litanya ng binatang piloto at may denial pa sa telepono. Nakita ni Samantha sa screen ng cellphone nito na pangalan ni Amy ang dinadial niya, kaya mabilis niya yung inagaw at pinatay. Subukan mo lang tawagan ng babaeng yun. Sasabog talaga tong cellphone mo na to. Wala akong pake kahit kapitan ka pa sa trabaho natin. Pagdating sa labas ng trabaho, ako ang kapitan, hindi ikaw. Galit na wika ng dalaga sabay bato ng cellphone sa sofa. Hindi pa yan nagsiselos ha. Tapos nananakot na at nagwa-warning. Ang ganda kaya ni Amy. Sikat na model yun bago kami. Di hamak na mas maganda ako dun oh. Lamang lang naman siya ng tangkad sa akin eh. Angil ng dalaga. Akin na ang cellphone ko. Tatawagan ko lang si Amy. Kunwari aabutin na ni Franklin ang cellphone. Kaya mabilis naman itong kinuha ni Samantha at inilayo sa binata. Bakit ba? Kunot noong tanong nito. Tatawagan mo talaga yon ha? Oo, yun na lang yata ang may gusto sa akin kaya hindi pinatapos ng dalaga ang sasabihin nito at kinabig ang ulo ni Franklin sabay hinalikan sa labi. Tumagal din yun ng ilang segundo. Oo na, mahal na kita. Kakainis ka talaga. Ano, masaya ka na ha? At ako na humalik sa'yo, Captain? Yes, so tayo na. Simple. Parang hindi tayo nagluluksa nito, Franklin ha. Naroon sa sala si tatay nakaburulo, tapos pangiti-ngiti ka riyan. I'm sorry, nasabik lang ako. Makapaghihintay naman ako na tamang oras, mahal ko. Napalabi naman si Samantha habang yakap to. Ayos lang siguro. Hindi naman siguro to ikakagalit ni tatay. Eh di tayo na nga. Kapag natapos na ang first year anniversary ng pagkamatay ni Papa, tayo na kaagad. Ayos lang. Maintindihan ko pa rin. As long as you give me the assurance. Isa pa, hinalikan mo na ako. Kaya ako lang ang hahalik riyan habang buhay. Ngumiti lang naman si Samantha at muling hinagan si Franklin. Ikaw lang habang buhay, Captain. Nagsimulang maging smooth ang kanilang relasyon at sa tagal na pagiging magkaibigan nila ay halos kilala na nila ang isa't isa.
Makalipas ang 1 taon ay masaya si Franklin na binalikan ng pangako ni Samantha na magiging opisyal na silang magkarelasyon. Wala rin naging problema pa sa buhay nila. Lahat ng Mansari ay gustong idaos ng binata. Sobrang napaka-thoughtful nito sa nobya. Gusto nitong sulitin ang kanilang pagsasama dahil nakakasiguro na talaga itong para kay Samantha na lang nakalaan ng buhay nito. Hindi nila pinag-aawayan ng oras dahil magkasama naman sila sa trabaho. At nangako si Samantha na uunawain si Franklin kung sakaling lumagay na sila sa tahimik at kailangan na niyang pumirme sa bahay. Walang pagkakataon na hindi kinikilig ang dalaga sa pagiging sweet ng nobyo. Hanggang sa isang araw ay ginawa ni Franklin ang matagal ng plano dahil umabot na rin sila ng 1 taon. Iyon ay ang mag-propose ng kasal sa nobya. Nakaplano lahat at kakonsyaba ng piloto ang lahat ng kasamahan nila sa airlines. Pagkatapos makababa ng lahat ng passengers, ay nagtaka si Samantha kung bakit muling isinara ang pintuan ng eroplano. Anong meron? Tanong niya sa kasamahang flight attendant. May kailangan doon tayong ayusin eh. Ayusin? Wala namang sira ang eroplano at maayos tayo na ilapag nito, di ba? Nakapagligpit na rin tayo ng mga dapat ayusin dito. Wala nga, pero may problema. Problema? Ano yun? Hindi ano, sino? Sagot din ng isa pang kasamahan niya. Napiko na rin si Samantha sa mga itong unti-unti na siyang pinapalibutan. May problema ba kayo sa akin? Hindi kami. Nakangiting sagot ng isa. Naguguluhan si Samantha sa kawirduhan ng mga to. Hanggang sa biglang bumulaga ang kanyang nobyo sa kanilang harapan ng ngiting-ngiti. May bitbit itong pumpon ng bulaklak, ngunit nakatago sa likod. Anong ngiti yan, Captain? May problema daw sabi nila. Bakit nakangiti ka pa? Tanong ni Samantha na tila nahihiwagaan. Biglang inilabas nito ang pumpon ng pulang rosas. Noong 1 linggo lang tayo nag-celebrate ng anniversary, hindi ba? Nagtatakang tanong niya kay Captain. I know, and this time is not for celebrating our anniversary. Ano yun? Inamoy-amoy niya ang bitbit na bulaklak na bigay ng nobyo. Napapikit pa siya habang sinasamoy ang amoy nitong napakabango at saktong pagbukas niya ng mga mata ay nakaluhod na ang nobyo sa harap niya at inilalahad nito ang kahon ng singsing sa kanyang harapan. Kumikinang ang batong diamante sa gitna ng disenyo ng singsing. Hon, what's this? Sambit ng dalaga. Samantha Montalban, will you be my wife? Naluluhang tanong ni Franklin. Naiyak na rin ng dalaga at diretso na itong niyakap paluhod. Oh my God, yes, of course honey, I will. Naiintindihan na tanggap mo bang lahat kahit ganitong lagi akong busy? Siyempre, matagal ko nang tanggap at naihanda ko ng sarili ko riyan. Alam mo yan. Nakangising sagot ng dalaga. Maluhalo ang isinuot ng binata ang singsing sa daliri ng dalaga. Niyakap niya ito na mahigpit at hinalikan sa labi, kaya hiyawan ng mga nakapaligid sa kanila na crew member. Thank you guys. I'm the happiest man in the world. She said yes right away. Sigaw ng binata habang nakikipagkamay sa mga kasamahan. Niyakap naman ng mga ito si Samantha bilang pagbati. Napakaswerte mo, girl. Sana all may forever na. And this time, sana tuloy-tuloy na talaga sa simbahan, na. Kinikilig na wika ng isa niyang kasama. Hindi na napipikon si Samantha kapag nababanggit ang nakaraang proposal noon kay Ryan. Ginagawa na lamang niya yung biro. Sure na talaga to, girl. Igagapos ka na si Captain kapag hindi pa rin kami natuloy sa simbahan. Biro niya dito. Saka ano ba kayo? May para rin sa inyo. Maghintay lang kayo. Alam niyo ang love life ko. Kita niyo. At si Captain pala ang talagang para sa akin kaya hindi ako natuloy dun sa isa. True girl. Di hamak na mas gwapo si Captain doon. Tapos mabait pa. Nang malaman ng ina ni Franklin na 2 buwan na lang ay ikakasal na ang anak, ay sobrang saya nito. Matutupad na rin ang hiling nitong magkaroon ng apo. Maging ang ina at kapatid ni Samantha ay ganoon din. 1 buwan na lamang sana at ikakasal na sila Samantha at Franklin. Ngunit isang masamang pangyayari ang naganap. Na-aksidente ang dinadalang eroplano ni Franklin. Nagkaroon ng malfunction sa engine ng eroplano. Maswerteng nabuhay si Samantha at ang co-pilot ng nobyo niya. Ngunit marami sa mga crew member at pasahero ang nawawala at kabilang na si Franklin doon. Halos mabaliw ang dalaga at hindi matanggap ang nangyari. Pagkalabas sa ospital ay hindi siya tumigil sa paghahanap sa mga karatig na lugar ng pinagbagsakan ng eroplano nilang sinasakyan. Subalit 1 buwan na ang paghahanap nila at ng rescue team sa area. Ngunit hindi talaga nila mahanap si Franklin. Nahanap nila ang ibang crew member at pasahero. Ang iba'y wala ng buhay.
at ang iba naman ay sugatan noong matagpuan nila. Pero si Franklin ay walang kabakas-bakas kung nasaan. Ang sabi ng rescue team ay baka sa dagat bumagsak si Franklin. Pero pinasisid na nila hanggang kailaliman ng dagat. Wala rin ito roon sa mga natagpuang mga bangkay. Tanggapin mo na lang na wala na si Franklin, anak. Ganoon talaga eh. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Kahit ang mga magulang niya sumuko na rin at pinalagay ng loob na wala na si Franklin. Malungkot na wika ng ina ni Samantha. Hindi pa siya patay, Nay. Ramdam ko yun. Buhay pa po siya. Kung hindi pa siya patay, nasaan na siya? Alangan naman pagtaguan ka niya. Isa pa, wala namang dahilan para magtago siya dahil lumabas naman sa investigasyon na engine failure talaga nangyari. Walang nagpabaya at ginawa niyang lahat para mailigtas ang eroplano at lahat ng sakay niya. Hindi ko alam, Nay. Hindi ko alam. Basta para sa akin buhay pa siya. Umiiyak na namang sagot niya. Hindi niya matatanggap kahit kailan na wala na ang kanyang nobyo. Bago tuluyang nag-plane crash ay isinama pa ni Franklin sa anunsyo nito kung gaano siya nito kamahal. Pagkatapos niyon ay bumulusok na pabagsak ang eroplano at paggising niya ay nasa ospital na siya at mga kasamahan niyang nakaligtas. Pira-piraso ang eroplano at kung saan-saan sila nagtalsikan. Merong sa dagat at merong sa kalapit na isla na tagpuan. Napakaswerte nilang mga nakaligtas kahit na noong oras ng plane crash ay pinagpasadyos na lamang nila ang kani-kanilang mga buhay. Magbakasyon ka na lang muna, anak. Mag-file ka ng leave para naman makapag-relax ka. Utos ng ina. Ginawa nga niya yon sa isang isla kung saan ay baluarte ng kanyang ina noon. Doon siya nito dinala upang makapag-relax. Hindi niya alam na doon din niya aksidenteng matatagpuan ng fiancé niya. Ang pinsan niyang si Amor na isang faith healer ang nakakita sa kanyang nobyo na walang malay sa may dalampasigan. Ilang linggo nitong ginamot ang binata at unti-unti na rin namang gumaling. Nagpasalamat si Franklin sa pagsagip nito dito. Yun nga lang ay tila unang pagkakataon na iibig ang dalagang si Amor. Lihim itong nagbunyi nang matagpuan si Franklin. Masaya ito na sa wakas ay nakahanap niya ito na lalaking nagpatibok ng puso nito. Amor, salamat sa pagsagip mo sa aking buhay. Wika ng binata isang beses habang ginagamot nito ang kanyang sugat. Walang problema yon. Kahit sino naman ay gagawin ng bagay na to kapag nasa sitwasyon. Malaking bagay pa rin na natagpuan mo ako. Paano kung hindi ka dumating nun? E di mamamatay na talaga ako ng tuluyan. Mahigit 3 buwan rin bago tuluyang naghilom ang sugat ni Franklin. Ngunit ang kanyang puso at isipan ay nangungulila pa rin sa nobya niyang alam niyang lubos na mag-aalala sa kanya. Kinahapunan, naglakad-lakad si Amor at Franklin sa dalampasigan, habang si Samantha naman ay nakaupo lang sa buhanginan at wala sa sariling nakatingala sa pabadaang eroplano sa himpapawid. Natinag lang siya nang maramdamang may lumapit na mga tao sa tabi niya. Ibinaling niya ang tingin sa mga lumapit at halos mahimatay siya sa nakita nang magtama ang paningin nila ng kanyang nobyo. My God, totoo ba to? Hon? Gulat na tanong ni Samantha sa sarili sabay tayo at patakbong niyakap ang nobyo. Sam? Sambit ni Franklin. Oo, ako nga. My God, Franklin, I thought I'd lose you. Ang tagal na kitang hinahanap. Dito lang pala kita matatagpuan. Umiiyak na wika ng dalaga. Napaluhan na rin ang binata, kahit ito hindi makapaniwala na mabubuhay pa matapos ang grabing nangyari dito sa plane crash. Sandali, sambit ni Amor na nakatingin sa yakapan nila. Doon lang naalala ni Franklin ang kasamang dalaga. Sino siya, Frank? Tanong pa ni Amor. Amor, si Samantha. Siya ang aking nobya. Kasama ko siya noong naganap ang plane crash. Hindi nakaimik si Amor sa sinabing yun ng binata. Laglag ang puso nito sa sinabi ni Franklin. Lihim pa naman itong iniibig si Franklin. Tapos biglang malalaman nito na ikakasal na pala to. Ate Samantha, hinahanap ka ni Mama. Tawag ng isang batang paslit. Papalapit ito sa kanilang kinaroroonan. Ate Amor, nandito ka rin pala. Bakit ba lagi ka nalang nagkukulong sa inyong bahay? Iba talaga kung may napanalunong pera sa loto, ate, no? Baling at tudyo pa ng bata kay Amor. Yan bibig mo, nene. Konting pera lang naman yun eh. Saway ni Amor dito at pinandilatan pa ng mata ang bata. Magkakilala kayo, nene? Tanong ni Samantha. Nako, ate Samantha, pinsan mo rin si ate Amor. Ang mama niya at inay mo ay magkapatid rin. Napangiti si Samantha sabay tingin kay Amor.
Lalapitan sana niya ito para makipagkamay, ngunit umatras si Amor ng bahagya. Halika na, Franklin, umuwi na tayo. Hindi siya sasama sa'yo. Hiyaw at tigil ni Amor. Bakit hindi? Nobyo ko siya at nag-aalala ng mga magulang niya sa kanya. Dahil akong sumagip sa kanya, utang niya sa akin ang buhay niya, kaya sa akin sasama si Frank. Nagulat si Franklin sa inesta ni Amor. Tila sinaniba ng dyablo ang reaksyon ng mukha nito. Hindi ganito ang pagkakakilala niya sa dalaga dahil maayos naman siya nitong inalagaan sa loob ng ilang buwan. Anong sinasabi mo? Porket sinagip mo ang tao, pag-aari mo na siya? Ako ang fiancé ni Franklin. Ikakasal na kami kaya wala kang karapatan sa kanya. Pikon na pikon si Samantha sa sinabi ni Amor. Hindi siya papayag na angkinin nito si Franklin. Kahit papinsan niya si Amor at ito ang samagip kay Franklin, wala pa rin itong karapatan na ariin si Franklin na parang isang kagamitan. Papayag naman siyang iwanan si Franklin dito kung si Franklin mismo ang umayaw na sa kanya at sa kasal nila. Amor, nobyo ko siya kaya sasama ako sa kanila. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na tulungan mo ako makapunta sa bayan upang tawagan ng pamilya ko sa Manila. Pero palagi mong sinasabi na wala kang pera na pamasahe patungo roon. Yun pala naman tumama ka sa loto. Kaya ba ayaw mo kong tulungan makalis dahil may pagtingin ka sa akin? Nasa syudad ang buhay ko. May pamilya pa akong naghihintay sa akin. Alam mo yan simula pa lang. Mahabang singit ni Franklin. Pero hindi ka pa lubusang magaling. Hindi ka pa pwedeng umalis, Frank. Di ba nga sariwa pa ang mga sugat mo at madalas ka pang binabangungot dahil sa trahedya? At oo, tama ka. May pagtingin ako sa'yo. Kaya sana huwag ka nang sumama sa kanila. Bakit hindi? Maraming ospital sa Manila at magagaling na ospital. Doon na siya magpapagaling ng husto. Inis na sabat ni Samantha. Tumigil ka. Si Frank ang kausap ko. Pabalang nasabi ni Amor. I'm sorry, Amor, pero sasama ako sa kanila. Sorry kung hindi ko kayang saklayan ng pagtingin mo. Pero mahal ko ang pinsan mo. Alam kong utang ko sa iyo ang buhay ko at habang buhay kong tatanawin yung utang na loob. Pero sana wag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi kayang saklayan ng pag-ibig mo. Malaking respeto ko sa iyo, Amor. At kapatid na ang turing ko sa iyo mula nang dumating ako dito sa isla nyo. Umpisa pa lang, sinabi ko na sa'yo na may naiwan ako nobya sa Maynila, hindi ba? Pero Frank, paano ako? Nako Ate Amor, taken na pala ang anghel na napulot mo at sa pinsan pa natin ikakasal. Hayaan mo na lang silang lumigaya. Doon ka na lang sa isang mangingisda na maniligaw mo. Walang sabit at binata. Singit ni Nene, pero pinandilatan lamang ito ni Amor ng mga mata. Magsasalita pa sana si Amor nang biglang dumating ang tiya Isabel nila. Bakit ba parang natatalo kayo riyan? Naku Amor, himala at nakalabas ka sa iyong lungga. Nakilala mo na ba tong pinsan mo, si Samantha? Tanong ng tiya Isabel niya. Wala akong pinsan tiya at hindi ko siya kilala. Matabang na wika ni Amor. Umirap pa kay Samantha. Diyos ko Amor, anong nangyari sa'yo? Pinsan mo si Samantha. Sinabing ayoko sa kanya tiya. Halika na Franklin. Hinila nito sa kamay ang binata. Ngunit nanatili lang nakatayo si Franklin. Sinabing hindi siya sasama sa'yo, Amor. Kahit hindi mo pa ako kilalaning pinsan. Hindi pa rin siya sasama sa'yo dahil sa akin na siya sasama pabalik sa Maynila. Inis na wika ni Samantha. Naguluhan ng tiya Isabel nila kung anong nangyayari. Kinuwento naman agad ni Samantha ang lahat para naman maintindihan sila ng tiyahin. Pagkakataon nga naman, akalain mong dito talaga kayo pagtagpuin ulit ng kapalaran? Sambit ng ginang na tila namangha sa kwento ni Samantha. Yun nga tiya, walang nakakaalam sa takbo ng ating buhay. At nagpapasalamat ako na dito ako dinala ng kapalaran dahil nandito pala ang taong bubuo sa aking pagkatao. Ang lalaki matagal ko nang hinahanap at inaasam na makita muli. Ginawa ko ng lahat mahanap lamang siya. Pero dito ako dinala ng tadhana. Yun pala ay narito lamang siya. Pero paano ba makakauwi si Franklin kung hinaharang niyang isa niyong pamangkin? Matagal na sana siyang nakabalik sa amin kung tinulungan lamang siya ni Amor na makabalik sa Manila. Hindi yung palagi niyang pinipigilan dahil hindi pa raw lubusang magaling. Yun pala naman, gusto niyang ariin ng nobyo ko, tiya. Napailing na lamang si Samantha sabay suklay ng buhok gamit ang daliri. Nalamukot ang mukha ni Amor sa sinabing yun ni Samantha. Hindi nito matanggap na may nobya ang lalaking natagpuan nito na akala nito ay pwede din itong mahalin pabalik. Oo nga at bukas si Franklin noon pa man na may mahal ito sa syudad. Pero hindi ito pinapakinggan ni Amor dahil sa baluktot na pagmamahal sa binata.
Franklin! Franklin! Huwag mo naman akong iwanan. Alam mo mag-isa lang ako sa buhay. Kaya kita aksidenteng nasagip dahil ikaw talaga ang lalaking magiging kasama ko habang buhay. Umiiyak na wika ni Amor sa binata. Nababaliw ka na, Amor. Hindi mo pwedeng gawing dahilan ng pagsagip mo kay Franklin para gawin siyang ari-arian. Tao siya, Amor. May puso't isipan na pwedeng pumili kung saan niya nais sumama. Kung nabubuhay lamang ang iyong mga magulang ay siguradong nakutusan ka na. Sermon ni Tia Isabel dito. Tama na, Amor. Alam ko na malaking utang ko sa'yo. Pero gaya ng sinabi ni Samantha, ikakasal na kami at siya ang mahal ko. Saad naman ni Franklin. Pero minahal na kita. Hindi mo man lang ba nararamdaman yun? Sambat ni Amor. Hindi, dahil nakalaan kay Samantha ang aking puso. Patawad, Amor. Mahal ko si Samantha at hindi ko siya pagpapalit kanino man. Sabihan mo na lang akong walang utang na loob, pero kapatid lamang talagang tingin ko sa'yo. Napaluhod ang dalaga sa harap ng mga ito. Wala na itong pakialam pa kung nakakahiya ang gagawin nitong pagmamakaawa, basta mapanatili lang sa tabi nito ang binata. I'm sorry, Amor. Kahit pinsan kita, babawiin ko pa rin kung ano ang sakin. Karapat-dapat kang umibig sa taong mahal ka rin. Pakatandaan mo sana na hindi mo pwedeng pilitin ng isang tao na mahalin ka rin. Wika ni Samantha. Inutusan na sila ni Tia Isabel na bumalik na sa bahay nito dahil ito na ang kakausap kay Amor. Naaawa man sina Samantha at Franklin sa dalaga, ngunit kailangan nilang gawin ng tama. Nang kalmado na si Amor ay ito na rin ang humingi ng pasensya kina Samantha. 20 anyos pa lamang si Amor kaya nauunawaan nilang hindi pa nito lubusang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi sila nagdalawang isip na imbitahin ng dalaga at mga kaanak ni Samantha na dumalo sa kanilang kasal. Kinabukasan ay bumiyahe kaagad sila pa uwi ng lungsod. Itutuloy na nila ang naantalang kasal na pilit tinahadlangan ng tadhana. Kahit sa kanilang pag-uwi ay parehong hindi makapaniwala ang dalawa na muli silang pagtatagpuin sa isang lugar. Napaka-imposible ng mga pangyayaring to sa ating buhay, Han. Pero iba pa rin talaga ang tadhana kung gumawa ng paraan. Salamat dahil hindi mo ako sinukuhang hanapin. Malambing na sambit ni Franklin. Nakakapit ang mga kamay ni Samantha sa kamay ng nobyo. Oo, honey. Sinong mag-aakala na mabubuhay pa ako sa pagkakataong yun? Inakala kong patay na ako noon lalo na't ramdam na ramdam ko ang pagtilapon ko palabas ng napira-pirasong eroplano. Wala akong ginawa noon kundi pumikit na lamang at magdasal. Sinabi ko sa Diyos noon na siya na ang bahala sa ating lahat. Hindi talaga masusukat ang hiwaga na taglay ng Panginoon. Binigyan pa rin niya tayo ng ikalawang pagkakataon para mabuhay at ipagpatuloy ang ating pagmamahalan. Napayakap sila sa isa't isa habang sakay ng bus. Pagdating sa bahay ni na Franklin ay hindi makapaniwala ang ina nito nang makita muli ang binata. Kinuwento nila rito kung paano sila muling pinagtagpo ng tadhana. Napailing ang ginang at napahanga sa kakaibang kwento ng pag-ibig ng dalawa. Nang araw ding yon ay napagkasundoan na itutuloy na nila ang kasalan sa lalong madaling panahon. Mabilis yung naisagawa sa tulong ng mga magulang ni Franklin. Pero kinabukasan ay pinasuri muna nila si Franklin sa doktor. Wala namang ibang findings ang doktor sa binata. Maayos din ang lahat ng isinagawang eksamen dito. Hanggang sa sumapit na ang kanilang kasal. Sabik na si Samantha na nakatayo sa harap ng nakasaradong pintuan ng simbahan. Nang magbukas ito, ay mabagal siyang naglakad kasabay ng saliw ng kantang 1,000 Years. Kapwa silang dalawang napapaluha. Sa dami ng kanilang pinagdaanan, sinong mag-aakalang hahantong pa sila sa isang maganda at napakasayang kasalan? Pagkatapos ng kasalang to, suportado mo pa rin ba ako bilang isang piloto, honey? Kasi ikaw, suportado pa rin kita bilang isang stewardess ko. So, can we still be that lovers in the air? Sunod-sunod na tanong ng kapitan matapos maideklarang husband and wife na sila. Of course, honey. I'm gonna fly with you always. We will always be that lovers in the air. Everything we went through just makes sense now. I believe God wanted us to be husband and wife. Taos-pusong sagot ni Samantha. But are you also willing to wait for me sa tuwing lilipad ako at ikaw ay may iwan ko kasamang mga magiging anak natin? Definitely yes, Captain. Willing to wait kahit gaano ka pa katagal sa iyong papawin. Basta ba pabalik ka palagi sa akin? Of course. Kaya halika na, madelayin na natin ang ating wedding reception para makapag-honeymoon na tayo at makagawa na tayo ng baby na matagal nang hinihingi ng matatanda sa atin. Kinunot ni Samantha sa tagiliran ng asawa.
Pagkatapos nga ng kanilang kasal ay hindi na sila nag-abalang mag-honeymoon kung saan-saan. Mahalaga para sa kanila ang bawat oras at araw. Kaya sa bahay na pinagawa na lamang ni Franklin sila nag-honeymoon. Sa bahay na pupunuin nila ng saya at pagmamahalan, kasama ang magiging anak nila. Wala pang isang buwan ay nalaman agad nilang buntis na si Samantha. Labis silang nasabik sa isa't isa, kaya mabilis silang nakabuo mag-asawa. At nang malaman nilang nagdadalang tao na si Samantha, pinag-resign na ni Franklin ang asawa sa airlines. Si Franklin naman ay patuloy pa rin nagtatrabaho bilang captain pilot sa airlines na matagal nang pinagsisilbihan. Ngunit nagsisimula na rin sila ni Samantha na magtayo ng sariling negosyo, upang nang sa gayon ay magkaroon sila ng mas maraming oras sa isa't isa, lalo na sa paparating nilang baby. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.